Sa ika-25 ng Disyembre, araw kung saan halos lahat ay masayang ipinagdiriwang ang Kapaskuhan, ay isang katakot-takot naman na pangyayari ang bumalot sa pamilya ni Janice. 10 oras na ng gabi nang sugurin sila sa kanilang bahay ng isang lasing na lalaki. Naghamon ito ng patayan at nagawa pang pagbantaan ang 6 na taong gulang na anak ni Janice. Naggagahasain ito. Kwento ni Janice na pikol ang ina ng 2 bata alas 8 ng gabi nang biglang pumasok sa kanilang balkonahe ang lasing na lalaki na si Ronel Nolias. Kumusta kayo ngayon, tuding mga anak ninyo after nitong insidente? Medyo okay na po, pero hindi pa rin po okay doon sa lugar namin. Kasi doon po nag-aaral yung mga anak ko. Hindi po kami doon nauwi sa bahay. Kasi hindi po siya safe. Kasi nandun pa rin po, pagala-gala pa rin po yun si Ronel. Kumusta ngayon yung bata? Natatakot pa rin po. Umiyak nga din po yung anak ko. Kasi narinig niya talaga yung pangalan niya. Yung anak mo yung hinahanap nitong si Ronel. Iwan ko nga po, siguro ko, narinig po niya sa akin na tinatawag ko yung anak ko parate. So, hindi naman itong Ronel at itong anak mo close sa isa't isa? Hindi naman po. Basta ang ano po niya, tinatawag po niya yung pangalan ng asawa ko, pinapalabas po niya. Kasi gusto daw po niya ng patayan. Tapos nung nasigaw na po kami, tapos tinawag na po niya yung pangalan ng anak ko, tapos kami pinapalabas kasi nga po gusto daw po niyang gahasain. Naman kayong nalalaman na merong away or hindi pagkakaintindihan itong si Ronel at yung mister mo? Wala naman po kasi umuwi yung asawa ko gabi na eh. Ang sabi, pinaano daw po yun ng kapamilya doon sa mental. Ang ano naman daw po, normal naman daw po yung tao na yun. So pinatawag na sa barangay itong si Ronel? Opo. So mga ilang beses na bang pinatawag? Pang-apat na po. Pang-4 na beses. Ni isang beses hindi siya umarap. Hindi po, pinipirmahan lang po niya yung sumon. Nasaan daw itong si Ronel? Ang pagkaalam ko po, nandun siya nakatira sa papa niya, doon po sa dinadaanan namin na bahay. Tapos, unauwi na po siya sa bahay niya. Bilang isang nanay na nahanap ng isang lalaki, yung anak mong babae at gustong gahasain, ano yung naramdaman mo ng mga oras na yon? Nasasaktan po, tapos natatakot. Kasi sa safety po ng mga bata. Na in case po na nakapasok po siya nung gabi na yon, wala naman po talaga akong magagawa kasi malaking tao din po siya. Tapos ano talaga, may ano talaga siya na pwede siyang makapanakit. Ngayon, ano yung desisyon mo? Ano yung gusto mong mangyari ngayon kay Ronel? Gusto ko po sana na makulong siya. Ano yung karapat dapat para sa kanya para hindi na siya makapanakit kasi hindi din safe para sa amin, sa mga kapitbahay namin. Pati po sila natatakot din. Ano po bang kaso yung maaaring kaharapin itong si Ronel sa ginawa nitong pananakot sa mag-iina? Ma'am, malaking kaso po yan, ma'am. Pag minumbigat ang inabuso at pinagtangkaan ng isang nasa hustong taong gulang. Yung Republic Act number 7610. Ma'am, kailangan po natin samahan na lang yung bata sa presinto, sa nearest police station kung saan nangyari yung pang-abuso para makapag-file na po tayo ng kaso, ma'am. Narinig niyo po, Ma'am Janice, desidido ka bang magsampa ng kaso? Opo, desidido po. Pero wisyo sa barangay. Ganito inilarawan ni Janice si Ronel. Dahil sa tuwing nalalasing daw ito, ay naggagawa nitong magwala, mag-amok ng away, at manakit ng mga walang kamuwang-muwang na alagang hayop. Kaya yung ano talaga namin doon sa lugar namin, kung bakit hindi nga po masolusyonan yun. Kasi nakailang ulit na nga po yun, nagwawala. May times pa nga po yun na pinadakip po talaga yun ng barangay official namin, ni Kapitan. Anytime, kung gusto niya talagang magwala, magwawala po talaga yun. Kahit sa pulis, hindi naman po talaga siya nakikinig. Kinuhanan na po siya ng mga kutsilyo. Tapos hindi na siya pinapainom, umiinom pa din. Nakakatakot na din po. Pero wisyo po talaga siya ng barangay. Minsan nga may mga kasama kaming kapitbahay namin na dalaga pa. Tapos yung nanay kasama namin. Puro kami babae. Tapos nandun po talaga siya. Nagbabantay po talaga siya doon. Hindi nga namin alam kung naninilip ba talaga siya or kung anong intention niya. Minsan umaga, minsan hapon. Depende po kung nandun kami sa bahay. Hindi ko nga ma-explain kung may sakit ba siya sa utak or wala. Antay po yan ng isang oras. Nagsasalita lang po siya. Kinakausap niya talaga yung sarili niya. Kasama ang mga tanod ng barangay Malubago, Ginubatan, Albay,
ay pinuntahan din natin ang bahay ni Janice para personal na makita ang kanilang lugar. Kung pinto namin, nakasara po talaga to. Inano po talaga niya, may mga bakas pa po dyan. Pinagsisipa pa po niya yan. Tapos yung dalawang motor namin, dito yung isa, yung scooter, tapos yung isa dyan. Pinalo pa po niya ng langatong. Tapos yung malaking bapol namin, ito po na dalawang bapol. Nasira na nga po, oh, may gas-gas pa po yan. Dito po yan nakapato. Pinalo din po niya, tapos dito niya nilagay yung damit niya. Yan lang po dyan. Diyan siya nakatayo. Opo, kaya kitang-kita ito pag walang gate. Minsan dito siya. Anong ginagawa niya dyan? Nakatingin lang sa may pinto. Diyan po siya kung nagbabantay, diyan lang. Diyan siya nakatayo habang nag-grip, nag-ano kayo dito. Yung bahay po ni Ronel, andun po. Kaya medyo, natatakot talaga ako. Hindi na rin pinalagpas ng aming team at sinubukan rin nating puntahan ang bahay ni Ronel na nasa ibaba lamang ng bahay ni Janice. Naabutan naming nakabukas ang pintuan ng kanyang bahay. Tao po. Parang wala namang tao. Ngunit tila wala nang nakatira pa rito. Gusto niya lagi nakalock yung gate na hindi gaya ng dati na pwede sila doon magbike sa labas. Anytime na may mga aso na tumahol, tinitingnan nila kung dumaan yun si Ronel. Yun lang po talaga yung hiling ko, yung maayos yung pamilya namin, yung walang takot. Matapos makakuha si Janice ng Certificate of File Action mula sa kanilang barangay, ay agad na rin siyang sinamahan ng aming team sa Ginubatan Police Station upang formal nang masimulan ang proseso ng pagsampa ng kaso. File po namin dito sa Office of the Provincial Prosecutor of Albay ang kaso po na violation kang Article 285 kang Revised Penal Code, other light threats, tsaka ang violation kang Article 280 kang Revised Penal Code, qualified trespass to dwelling. Salamat ko po na mayroon pong ganitong programa yung Ako Bicol Tabang Ora mismo na tumulong po sa mga nangangailangan ng tulong, ganito po sa mga legal po na aksyon. Maraming salamat po sa mga aksyon, sa tulong po, sa oras po ng linaan, sa lahat-lahat po. At ito ang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.